Magandang araw po mga boss. Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. So ngayon i-share ko lang po uli sa inyo yung alaga ko ng manok na tinamaan po ng sakit na coccidiosis, kung paano ko po siya ginamot. So panoorin nyo po hanggang dulo itong video na to, kasi ilalagay ko po sa last na video po na to yung mga listahan kung ano pong ginamit ko sa kanya. Super effective po talaga. Kung paano po siya gumaling sa sakit na coccidiosis. So yun po mga boss, paki-subscribe na rin po, tsaka pahit po yung notification bell para sa susunod po na mga video ma-update ko po kayo. So yun boss, umpisahan ko na po. Maraming salamat po. Ito na po siya mga boss. Ayan o, nagkaroon siya ng coccidiosis. So kung mapapansin nyo po siya, maputla pa rin po siya. Pangatlong araw niya na po ngayon. Hindi ko po na-videohan yung mga unang araw at pangalawang araw kasi po inagapan ko po agad yung paggamot sa kanya. So nung umaga po, bago po ako pumasok at pakainin ko po sana, ayaw po kumain. So nakita ko po, napansin ko po sa mukha niya, nangingitim na po yung mukha niya, na namumutla po dito yung mukha. Ayan. Tapos nangingitim po itong mga palong, ayan, tapos nakayuko lang siya. So yun po, pangatlong araw niya po ngayon, pumayat po siya bigla. Ayan, naging manipis po yung pitso niya. So ayan, yung pitso niya. So ito pong coccidiosis na to, na na-observe ko po sa kanya, yung tae niya po basa. Kumbaga parang tubig po, sumisirit po yung pit niya. Ayan, sumisirit po ng tubig yung pit niya, yun po yung napansin ko na tae niya. Tapos matamlay po siya, hindi po gumagalaw. Basta minsan natutulog po siya, parang natutulog, na nakayuko ng ganun yung ulo niya. Tingnan niyo po, medyo maputla pa po siya. Nung dati po, pulang-pula po yung mukha nito, pulang-pula. Ayan, ngayon maputla po pa po dito, maputla pa. Tapos yung palong niya po, ito, diretso po yan. Hindi po ganyan. Medyo tumabingi dahil sa nangihina po siya yung mga araw na yun. 2 araw po siya nangihina. Kaya inagapan ko po agad. Ang unang ginawa ko po sa kanya yung unang araw, na napansin ko po sa kanya, bumili po agad ako nung Solpar QR capsule at saka po amoxicillin. So pinainom ko po agad siya ng isang buo pong Solpar QR saka kalahati po amoxicillin nung gabi. Tapos nung umaga po, pinainom ko po uli siya ng kalahating Solpar QR saka isa pong amoxicillin. So pinagbaligtad ko po ngayon yun. Tapos nung hapon po, pinainom ko po siya ng kalahating Solpar QR saka oregano na lang po, dahon ng oregano uli. So hanggang ngayon po, hindi pa rin po siya makakain ng gusto. So ang kinakain niya po ngayon, yung oregano lang po ang sinusuporta ko sa kanya, at saka dextrose powder po yung pinapainom ko sa kanya. Nakahalo po sa tubig. So ngayon po, ang ipapainom ko po uli sa kanya ngayon is, ngayon hapon po, pangatlong araw, Solpar QR po. Kalahating Solpar QR na lang. Tapos dahon po ng oregano. So itutuloy-tuloy ko po muna yung Solpar QR. So ito po yung Solpar QR na capsule. Ayan. Ayan po. So hinati ko po yan. So ito po yung kalahati. So kalahati lang po ipapainom ko sa kanya. So ito po. So kalahati lang po ipapainom ko sa kanya, at saka dahon po ng oregano ulit, 2. Pero susubukan ko po kung kakain po siya ngayon. So buti na lang po mga boss, naagapan ko po. Kasi ito pong coccidiosis na to, madali po siyang makamatay. Within 5 days, pwede po siyang mamatay. Pwede po siyang mamatay agad pag pinabayaan po natin. So, ipapakita ko po sa inyo yung pagkakaalam ko po na kung saan niya po nakuha yung coccidiosis na yun, na marami po ng mga kinain niya. Yung pagkakaalam ko po na nadali po siya dito po sa ilalim ng ibunan ko. Ayan. Sa ilalim po niyan. Dito po siya nagkalaykay sa lupa na yan. Kaya nakontaminate po siya ng coccidiosis. Ayan, mga stock po na tae na nahulog, saka mga pagkain, saka mga stock na lupa po dyan na marami. So yun po. So ito na po siya mga boss. Pang-4 na araw niya po ngayon sa sakit na coccidiosis. Ito. So medyo maputla pa rin po siya.
Ayan. Hindi pa po siya fully recover, pero medyo okay na po siya, kumakain na po siya ng konti. Ayan mga boss. So ang papainom ko po sa kanya ngayong umaga, kalahati na lang po na Solpar QR. Wala na pong amoxicillin, ito na lang po Solpar QR at saka oregano. So yun po, ininom niya na po yung Solpar QR para magtuloy-tuloy po yung niya, paggaling niya. So ito pong coccidiosis na to, ang sintomas po nito pag nga niyo po, mga kabakyard breeder. So nangihina po siya. Tapos wala pong gana kumain. Yan, tapos depressed. Yan, tapos yung palong niya po nangingitim. Yan, nangingitim po yan. Tapos matamlay. Talagang umiikot-ikot lang po siya, hindi po siya kumakain. Tapos biglang papayat. Yan, tapos nagtatae. Yan po, nagtatae siya. Ang tae niya po is tubig talaga, asin tubig. Sumisirit po yung puwet niya. So ngayon po, pang-apat na araw niya, medyo okay na po siya. Ayan, medyo hindi na po siya nangingitim yung palong. Tapos kumakain na po siya ng konti. Pero hindi ko po siya binibigla na pakainin ng marami. Tapos, yung Solpar QR po na ininom niya ngayon, sasabayan ko po ng oregano. Kasi wala na po yung hindi ko na po siya painumin ng amoxicillin. So ito po, pinaka-antibiotic din po to. Ito pong oregano. Medyo mahirap po magpainom pag mag-isa lang. So yun po. So, 2 dahon po yung papainom ko sa kanya ng oregano. So, ito po yung pangalawang dahon na ipapainom ko sa kanya. Tapos, dextrose powder pa rin po ang susuporta ko sa kanya. Yung papainom ko po na tubig sa kanya, dextrose powder pa rin po. Ito po, dextrose powder. Kasi ito pong coccidiosis na to, halos parehas po sila ng avian malaria. Yung avian malaria naman po, nanggagaling po yun sa sa kagat ng mga lamok, kagat ng insekto. Yan. Halos parehas lang po sila ng sintomas. Nanghihina, tapos depressed, walang gana kumain, tsaka namumutla rin po. Tapos, painumin nyo po agad ng Solpar QR pag mga ganun. Tapos, pag hindi po kinaya ng Solpar QR, obserbahan nyo po kung ano po yung niya, mga kilos niya para malaman nyo po kung effective po ba yung Solpar QR o hindi. Pero pag hindi po effective yung Solpar QR, palitan nyo po ng gamot. Pwede po yung Pyrestat powder. Yun po yung hinahalo lang po yun sa tubig. May indication naman po doon yung Pyrestat powder. Pag ayaw pa rin po, hindi pa rin po naobserbahan nyo po na marami pong gamot na pwede pong ipainom natin sa kanya. Yung Corid B. Pag ayaw niya po uminom ng tubig, pilitin nyo na lang po na painumin. So gagamit po kayo ng Sirens. Kahit mga po siguro, isa nito. Kasi malaki po ito eh. Kung maliit po yung gamit yung Sirens, mga 3 ganun. Yan, tansya-tansya lang po. Ganun. Tapos lang po sa kanya. Kailangan ilagay niyo po dun sa loob ng niya, ng lalamunan. Para hindi niya po isuka sa kanya, bigla na ganun. Pero, ito po, naka-recover na po siya, pero hindi po siya fully recover pa. So, yung 1 week po na maka-recover siya, huwag po tayo magpakumpiyansa, baka babalik po yung niya, yung mga coccidiosis na sakit. Yung coccidiosis po, ang sisirain po niyan, saka yung avian malaria, yung mga laman loob niya po, yung mga bituka sa mga niya, intestine. Yung coccidiosis na yung parasite po yan dito sa laman loob niya. So, kailangan maka-recover po muna siya para sa susunod po na araw po, purugayin naman po natin siya pag medyo recover na po siya. So, yun po mga boss. Ngayon po, pinainom ko po siya ng Solpar QR kalahati, tapos oregano. So, mamayang hapon, papainumin ko po uli siya ng Solpar QR kalahati uli, tapos oregano. Yun po. Tapos papakainin ko lang po siya ng konti. So, yun po mga boss. So, ito na po mga boss, yung pang-6 na araw niya po ngayon. Mapula na po yung mga mukha niya. Ayan. So, nakaka-recover na po siya.
So, tinuloy-tuloy ko lang po yung Solpar QR na kalahati, umaga at hapon. Tsaka oregano po. Ayan. So, okay naman po yung resulta niya. So, kumakain na po siya ng maayos. So, ngayon po, umaga, pang-anim na araw po. Papainumin ko pa rin po siya ng Solpar QR po, kalahati. Ayan. So, ito po, papainom ko po sa kanya, kalahati Solpar QR. Tapos, sasabayan ko po uli ng 2 dahon ng oregano. Kasi ito pong na to, oregano, ang pagana po kumain. Kumbaga, nagbibigay ng appetizer sa kanila. Pero hindi ko pa po siya pinakain ng marami. Yung sakto lang po na mauubos na. So, yun po mga boss. So, pang-anim na araw niya po ngayon. Ito na po yung last na painom ko sa kanya ng Solpar QR. So, hanggang mamayang hapon. Kalahati po uli. So, iubos ko na lang po itong Solpar QR na hinati ko. Ayan. Medyo okay na po siya. Ayan. So, ang gagawin ko, patatabayin ko na lang po siya. Ayan po. So, recover na po to, mga boss. Kasi noon, boss, mga boss, ay nagkaroon po ako ng manok na nagkasakit din po ng coccidiosis. So, 1 year na po siya. 1 year na po mahigit yung manok na yun. So, ito po, 6 months pa lang po to, mag 6 months. Ayan. So, yung pong sinasabi ko po sa inyo na manok ko po noon na mahigit na 1 taon, na nagkaroon po siya ng coccidiosis, ang akala ko po noon, kasi hindi pa po tayo masyadong bihasa noon sa paggagamot. Pinapainom ko lang po siya ng Doxilac. Akala ko po sipon nun. Pero paglipas po ng ng ilang araw, namatay po siya. Ganun din po. Hindi po kumain, hindi Pero sinusuportahan ko na rin po siya ng ng dextrose powder. Pero ang pinainom po talaga sa kanya, yung Doxilac. Kaya akala ko po, sipon po yung sakit niya na ganun. Nangingitim din po yung mga muka. Kasi wala na po siyang palong yun, yung manok na yun. So yun po mga boss. Hanggang sa muli po. Boss Sam Nanong. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.